drama sa Calito Grandstand, lungsod ng Maynila na tumagal ng halos 11 oras. Patay ang hostage taker si Senior Inspector Rolando Mendoza, isang pulis na natanggal sa serbisyo. Ito kinumpirma ni Virgilio Martin ng Manila Health Department na nag-ikot sa mga paggamutan. 7 sa mga bihag ang patay din. 8 pa ang ginagamot ngayon sa iba't ibang mga ospital. At live mula sa Grandstand, ang ating kasamang si Julius Babaw. Julius? Maraming salamat, Ted. Hindi may salarawan ang lungkot na nadarama ngayon sa naging ending dito sa hostage drama na tumagal ng mahigit kumulang 12 oras. Ayon sa impormasyon na nakalap natin mula sa Philippine National Red Cross, umaabot sa 4 ang kumpirmadong namatay dito sa nangyaring hostage drama at 4 ang pinaniniwala ang buhay. Yung kalagayan ng ibang mga hostage, Ted, ay inaalam pa rin natin hanggang sa kasalukuyan, maging ang kanilang mga pangalan. Pero katulad nga lang nabanggit natin, ay talagang malungkot ang sitwasyon ngayon dito. At ito nakikita nyo ang ilang eksena dito sa nangyaring ending ng hostage drama. Sa ngayon ay makikita pa rin natin itong bus na pinagganapan itong hostage drama. Subalit ngayon po, ang pawang makikita na lamang dito ay mga pulis na siyang nag-iimbestiga at mga bakas ng naging malagim na ending ng naturang hostage drama. Basag-basag po ang mga salamin at maging sa loob ay pasensya po, pasintabi sa mga nanonood sa atin ay kalat po ang mga dugo sa loob ng bus. Itong hostage drama, Ted, ay nagsimula bandang alas 10:15 ng umaga kanina nang ito nga ay galing dito sa Fort Bonifacio o Fort Santiago. Sumakay daw po dyan si Ginoong Mendoza kung saan iniyag niya na yung kanyang plano ng mga hostage. Pagkatapos doon ay dinala dito sa Quirino Grandstand yung bus kung saan dito na talaga naganap itong kabuuan ng hostage drama. Subalit nagkaroon ng talagang problema kanina ng bandang gabi ay pumunta rito itong kapatid nitong si Ginoong Mendoza para ipakita sa kanya itong liham na galing sa ombudsman. At ang mapasang araw itong ni Ginoong Mendoza, itong liham ay lalo itong nagalit dahil ang nilalaman itong liham ay walang garantiya na maibabalik ang kanyang nawalang panahon sa Philippine National Police at maibabalik ang mga benepisyong nakuha sa kanya. Pagkatapos noon ay umalis na itong kapatid nitong si Mendoza kung saan nagkaroon niya ng tensyon dito sa may harap ng police precinct. Ito pinapakita natin yung eksena na pilit na inaresto itong kapatid nitong si Senior Inspector Mendoza at pagkatapos po niyan ay sunod-sunod na ang putok na ating narinig. So, inaalam pa rin natin na Ted kung ano ang magiging kalagayan ng ilan pa sa mga hostage o naging hostage nitong si Ginoong Mendoza. Subalit ang malinaw sa ngayon ay patay na po itong hostage taker. So yan muna ang makaganapan dito sa aking kinalalagyan, Ted, mula sa Quirino Grandstand. Balik muna sa iyo. Salamat, Julius. Samantala, decorated policeman si Senior Inspector Rolando Mendoza at ang hindi umano naglabas ng report ng ombudsman sa kanyang kaso ang dahilan kung bakit siya naging desperado at ng hostage. Eksklusibo pong nakipag-usap kanina sa ABS-CBN News ang hostage taker at nilabas ang kanyang dahilan kung bakit siya humantong sa pang-hostage. May papatrol, exclusive, George Carino. Ginaganap ang negosasyon kanina sa Quirino Grandstand, nagkaroon ako ng pagkakataon na makausap sa telepono ang hostage taker na si Senior Inspector Rolando Mendoza sa pamamagitan ng isang dating pulis na malapit na kaibigan ng hostage taker. Pinoproblema ni Mendoza ang kasong robbery extortion na isinampalaban sa kanya noong April 9, 2008. Basta daw siya sinibak sa serbisyo at hindi sinabihan kung anong desisyon ng ombudsman. Kaya ang kopya ng desisyon ng ombudsman ang hinihingi niya. Kailangan ko lang, limang pagkakas ng order ng ombudsman. Ano yung dismissal ng ombudsman? Ito pa ay 7 months. Tapos yung motion ko, 9 months na, wala pa silang sagot. Tapos meron pa akong tatlong sulat, handwritten na sulat, emergency kasi ko. Tatlong sulat lang. Wag! Ang sagot ko. Ano yan? Ni Mendoza, pinersonal siya. Tatlong sulat ako ng
Mga salita na ng desperado ang sumunod na binitiwan sa akin ni Mendoza. Ano bang sabi nila na magkakanak ka ng buhay ko? Wala naman ang buhay ko sa ginawa nila. Kung hindi nila kumakaksyon ng mga lupa, sasayangin ko na ang buhay ko. Nagtataka ang dating kasama ni Mendoza kung bakit ganong magsalita ang kaibigan niya. Isa daw matino at decorated na pulis, si Senior Inspector Mendoza. Sinasabitan pa ni Mayor Freddy yan. Laging kasama yung South Sunday, policeman. Hindi rin umano kapanipaniwala na madiin sa hulidap ang kaibigan niya dahil minsan na ding napatunayan ang katapatan nito sa malaking pera. Ibinibigay sa kanya, no? Ano yung pera? Yung pera, Chris, mga bago. Ano ba gusto? Huli niya, na-intercept niya. Sinila niya. Siya ang sikat na, Daniel Cabrera. Sinubukan pa uli naming tawagan ng hostage taker pero hindi na namin makontak. George Carino, Patrol ng Pilipino.